welcome po din sa aming customer service office. Congratulations po sa inyo. Okay. Bali may papakita po sa inyo. Bali skip ko na to. Doon tayo sa ating the project profile. Pakita ko sa inyo yung ating project aerial view. Siyempre, aware naman kayo kung saan lugar yan, no? Yan yung ating Urban Decors Manila. Bali yung nasa may babang picture is lot 1. Bakit nga ba naging lot 1 siya? Kasi po siya ay ang sakop ng lot 1 simula building 9 hanggang building 13. Okay? Tapos yung nasa may taas po is lot 2. Simula building 1 hanggang building 8. Siyempre, baka tanungin niyo po ako pag kayo ay nakapag-move in or yun nga, nakapaglipat na kayo ng gamit. Baka tanungin niyo po ako no, magiging address niyo po. Nasa inyong permit to occupy nakalagay. Ano ko lang, sample ko lang. Nakalagay. Yung kanina pinagbayaran mo. Ito yun. Okay, yan ha. Ito yung permit to occupy. Sa inyo to. Itatabi nyo to kasi ito yung original. Nakalagay dyan yung ating Urban Decors Manila. Location, barangay, building at unit. Yan, nakalagay po dito. Okay? Tapos yun, may nakalagay din siyang contact persons kapag may concern kayo sa unit. Okay? May nakalagay naman siya ng mga contact number pati concern for customer service documentation. Okay? Then next, dito tayo sa ating project sa key plan. Pwede siyang picturean para kapag kayo ay naliligaw, pwede yung tignan sa cellphone nyo. Okay? Ito yung ating lot 1. Yan po yung lot 1. Half tank. Kaya ako ito pinapakita para pag halimbawa meron kayo concern sa loob ng unit o kaya sa common area. Tapos may dalawang office si PMO. Sino po ba si PMO? Siya po si Property Management Office. Unahin natin yung sa may PMO Deca Mall. Ito yung sa may Deca Mall. Yan, bali dito yung office ni PMO Deca Mall. Bali yung function niya, diyan nagbabayad ng condo dues, parking dues kapag kayo ay may parking slot. Yan, di kinukuha yung resident ID, pating RFID. Okay? Nabigyan naman sa inyo yung RFID na yung tinatap sa elevation. Okay? Tapos yun, sila rin yung nag-a-approve ng mga gate pass, pati visitors. Okay? Through ano naman yun? Through email. Ini-scan naman yun, mamaya explain din po namin sa inyo. Tapos yun, dito sa may front ng building 9, nandiyan po si PMO Technical Convan. Sino po ba si PMO Technical Convan? Yun nga po, kapag kayo ay magpapa-renovate or magpapa-minor ban or major ban, diyan kayo kukuha ng working permit. Okay? Tapos yung amenities yan, ito lang yung ating amenities. Yung basketball court, swimming pool, pati yung clubhouse. Tapos si BP Waterworks, napunta niyo yung kanina na nagbayad kayo. 500 pesos yan. Kapag may concern kayo sa tubig, punta lang kayo doon. Okay? Baka may tanong tayo sa ating project sa key plan. Wala naman na, no? Bali kapag kayo ay naliligaw, unang yung titignan yung parking slot. May by building naman yon, tapos yung may mga signage naman sa building natin na nakalagay. Okay? Then next, doon tayo sa ating unit types. Kung kay studio, hanggang per person occupants lang. Same lang sa bisita. Sa 1 bedroom, umaabot ng 6 persons occupants. Pareho lang sa bisita. Sa 2 bedroom, meron tayong ABCD. Pinagtataan nyo po ang ating 2 bedroom. Iba-iba po sizes. Okay? Umabot siya ng 8 persons occupants. Halos lahat naman ata. Sino dito may 2 bedroom? Yan, si Sir kasi building 7 na Sir. Okay? Then next, doon tayo sa ating amenities. Pag-usapan naman natin yung clubhouse, basketball court, at swimming pool. Okay? Bali kapag kayo ay gagamit niyan, mismong unit owner or SPA, bawal yung bisita magpapa-schedule. Bali kayo po dapat. Punta lang kayo dito kay PMO Deca Mall. Okay? Tapos yun, kapag kayo gagamit ng clubhouse, ito po yung ating clubhouse, ginagamit lang naman siya kapag may mga event. May party, ganyan. May bayad siya na 5,000 per 3 hours. Then, 500 pesos per succeeding. Then, up and down siyang gagamitin. Air conditioning sa loob, catering lang, bawal magluto sa loob. Okay? Tapos yun, 100 packs daw po pwede dyan. Okay? Mga dalawang barangay pwede dyan. Okay? Then next, kapag kayo ay may tawag doon, yung bisita na may sasakyan, may security guard dyan na mag-assist po sa inyo kung saan pwede mag-park. Tapos yun, si basketball court at swimming pool is walang bayad, wala kang ilalabas na pera dyan. Libre lang po siya. Sa ngayon yata ito, maintenance niya. Okay, pero pwede siyang pumunta doon kay PMO para kung okay naman, pwede kayo mag-schedule. Okay? Baka tanungin niyo po ako, paano yun sir kapag kami bisita kami? Yun, kailangan may approval pa rin siya ni PMO. Kasi ang pwedeng gumamit talaga yan, talagang mga naka-occupants, yung mismo nakasulat sa ating mga resident information sheet. Okay?
Okay, baka may tanong tayo sa ating amenities. Sige ma'am. Sir, if ever na mag-swimming yung visitor, may payment sila or free na rin? Free naman yan ma'am. Basta schedule. Opo, schedule lang ma'am. Ilan? Ano ma'am, hanggang 4 lang naman kasi studio type yung sa inyo, di ba ma'am? Hanggang 4 na. Thank you. Sige ma'am, tapos ano pa ba? Okay, baka yun ha, baka hindi nyo alam kung saan yung ating amenities na nasa main front ng building 9 sa may lot 1. Okay? Opo, sa may front ng building 9, katabi ng laundry. Kung alam niyo yun. Kasi tatlo yun eh, magkakasama sila. Yung FTDH, yung 8919 sa internet, tapos si PMO, tapos si laundry. Magkano po yung yung babayaran if let's just say papakayos yung pinto pa? Opo sir, sige, madadaan natin sa orientation natin. Okay? Okay tayo sa ating amenities ha. Consider tayo sa ating RPT per unit. Bali yung ating RPT, yung real property tax. Tapos yung RPT per common area, yan, yung para sa condo use. Okay, bali may papadaw sa inyong video kung saan napupunta monthly yung binabayaran nyo po. Ito po yung video. Tayo sa ating condominium corporation ha. Bali, awan na tayo kung saan napupunta monthly binabayaran natin. Bali, based po sa video, ito yung breakdown niya. Video nyo na lang din po. Tapos yun, meron tayong maintenance for pest control sa ating common area. Kapag gusto nyo magpa-pest control sa loob ng unit, may budget na 400 pesos. Okay, punta lang doon kay PM Modega. May tanong tayo sa ating condominium corporation. Wala naman na. Maliwanag naman po sa inyo ha. Then next, picturean nyo na lang po. Para ito magiging monthly nyo or yearly. Ulitin ko lang ha. Kung kayo studio type, 22.95 square meter. Bali yung condo rate per square meter is 36 pesos. Special assessment per square meter is 14 pesos. Kaya ngayon, pinag-combine din sila, naging 50 pesos na. Bali, ang magiging monthly nyo per studio type, 1147. Tapos, kapag gusto nyo bayaran ng full year, 13,770. Dito yan kay PMO. Para sa January, pag gusto nyo bayaran for the whole year, hanggang December na yon, may discount siya na 5%. Kung babayaran nyo for the whole year. Pero pagka for the month lang, ano babayaran nyo? Through G kasi siyang babayaran. Okay, may binigay pa sa inyo yung ganito. Ito ko na yung ganito. Yung maliit na papel dito. Ayan to, yung ganito binigay po ba sa inyo? Meron ako dito. Hindi, bibigyan naman sila na ito para doon sa reference number, no? Yan. Yan po yung condo juice? Opo, condo juice po yan. Tapos ang pala nakalimutan ko, yung RPT per unit, ngayon wala kayong babayaran. Yung Amelia, wala kayong babayaran. Next year pa po yun. Sino? Sino kasama niyo? Sino kasama? Sino kasama ni Ma'am? Yung lalabas ko yung folder niya, siya yung sige lang, masamahin mo muna kasi Okay. Tara ma'am, dito ka ma'am. Balikin mo. Picture mo na ito.
Para doon sa may condo juice. Garam nga ako. Bali sa green folder nyo, may nakalagay doon yung RPT. Sa may dulo, sa may likod. Sample ka lang itong tingnan. May nakalagay na City of Manila. Ito. Yan. Bali, next year babayaran nyo is 3,792. Pero depende pa rin sa nakalagay dyan. Pero kung medyo, ayun nga, kung may nakalagay naman dito, 2025 naman to. Wala naman na kayong babayaran ngayon pa. Next year pa po, 2026. Sa inyo sir, mamaya iiyan natin. Ano ma'am, ang bayaran talaga na ito is every January. Pupunta na kayo doon kay Manila City Hall, hindi kayo pupunta sa may window 8. Dali nyo lang yung green folder nyo po, tapos pakita nyo po yan. Magbabayad kayo ng Amiliat sa City of sa City Hall. Okay, tayo po. Yung ano, saan ito babayaran? Ako po sa City Hall na po yan ma'am. Hindi na doon kay window 8 kasi dati sinasabi na yung window 8 yung mga November pa yun or bago mag-December. Ano sir? Sa January. Sa RPT. ano? For checking po tayo sa window 8 bago po Window 8 pumunta pa ng rin. oo. Sabi ni sir ah. Ngayon, Hindi po sinabi niya. di ba nga kasi hindi naman specific kung sino na nabayaran talaga. Mas maganda pa para hindi rin. Pero ngayon wala silang babayaran eh. Wala na. Yung 2026 na lang, yung babayaran niyo for 2026 ng January. So dadaan po muna sa Yes. Sa window 8 pa rin po. Dali nyo lang yung green folder. Kasi Pakita baka niyo may po yan. pagpunta nyo rin dun sa City Hall, binayaran pala, pinabulong. Nandito, Dan. Yung Abiliar, tapos itong RPT for common area, yung condo juice. Then doon tayo sa ating parking juice. Itong parking juice, juice kapag meron kayong parking slot. Okay? Pero yung mga magre-rent, hindi na kayo magbabayad ng parking juice. Yung may-ari talaga. Sige po, baka may tanong tayo sa ating parking. Yung sa ganyan, pwede pa siyang ipa-update. Let's say wala pa ka pa namang sasakyan ngayon, tapos magkakaroon ka, ipag-update mo siya na magkaroon ka ng smart benefit. Hindi, kailangan may agent po kayo para aware hanapan kayo ng available na parking Parking slot. slot. Okay. Ganon. Pero sa ngayon, yung may-ari talaga ng parking slot, makausap niyo rin po. Tapos pa-legit check niyo dito kay PMO kung talagang sa kanya. Kung naka-record talaga yung parking slot na yun sa kanya. Okay. Mga tayo sa ating parking juice ha. Baka may tanong pa po tayo. Ano? Nandiyan naman po sa inyong green folder nakalagay. Yan. Thank you. Tapos sa take out date, tapos yung account number for pag-ibig. Yan. Take out date is December 19. Bali mag-umpisa yun yung January 19 po, 2026. Tapos yun, may binayaran kayo ng advance payment, no? Bali February na kayo magbabayad nun. For January po yun. Okay? Ayun, nahanap pa yun. Sige po. Bali maganda na lang kayo ng tubal dahil meron. Sige. Meron na si sir. Yan. Picture na lang po for pets. Dito may pet po. Okay, anong floor yung sa inyo ma'am? Anong floor? 11. 11 floor ma'am. Bali nakalagay dito ma'am. Ano daw po second to fourth floor lang ma'am. Iwan na lang. Tapos yung second, third, tsaka fourth floor, kapag kayo ay nandun po sa floor na yon, i-register nyo lang po dito kay PMO na mayroong vaccination card. Okay, tapos yun, kapag kayo ay nakapag-move in sa ibang floor, may nakita kayo may pets, i-report nyo po kay PMO. Baka siguro sila yung mga naunang unit owner. Kaya yung dating wala pang rules ng corporate sa
Simula second hanggang fourth floor lang po. Okay? Lalong-lalo sa may lot 1, yan. Marami yan dyan. Tapos yung iba, baka siguro di rin nakaka-register. Pwede nyo rin pong i-report kay PFO. Okay? Then next, pag-picture na lang po yung vehicle and parking. Yung may mga sasakyan, meron naman tayong drop off na 15 to 20 minutes. Huwag nyo lang po iiwan yung ating... sige. Yan tayo sa may vehicle and parking. Yan, yan. Bali si Ma'am Karen po yung magpapatuloy po sa ating orientation. Good afternoon po. Ako po si Carol, Customer Service Officer. So, yung ating drop-off time is 15 minutes lang po. So, halimbawa kayo ay meron mga tawag dito, i-deliver na o kaya may ipapalit sa unit, kung yung sakyan ay 15 minutes lang po pwede. But since kayo ay mga newly moved in at yung pag-unload, maglilipat kayo ng gamit, 15 minutes is not enough, no? So, ang gagawin lang po ninyo, ipapakita nyo kay security guard yung inyong gate pass, then i-ano kayo kung saan kayo pwedeng mag-park. Okay? So, unload siya kahit mga siguro 1 hour hanggang ganon. Basta sabihin nyo lang lagi kay security guard, huwag kayong magpa-park po kung saan may number doon, basta sa labas lang po ng ating building. Okay? So, iwasan po natin yung mag-park kung saan-saan kasi 3,000 po ang violation. Okay? Before siya ma-unlock, magbabayad kayo ng 3,000 pesos. So, sayang po yung 3,000 pesos. Kung kayo naman po ay mag-rent po sa isang parking owner lang po yung may mga pinaparent dito, wala po kay Deca, wala po sa security guard. Inform ko lang po kayo, baka kasi kayo ay ma-scam. Baka mamaya pinag-park kayo, through online kayo nag-payment na, tawag dito, mag-rent kayo sa isang slot, tapos unsold naman pa rin yung parking slot, o kaya hindi authorized yung inyong pinarkingan, so possible na maklam kayo. So iwasan po natin, verify nyo muna kay PMO kung ito ba ay legit na parking owner o kaya authorized person. And meron po itong tinatawag na contract of lease or parking agreement. Dapat makapagpasa kayo kay PMO, ma-submit ninyo para at least ma-record sa parking slot na yun na doon kayo nakapark. Maliwanag po. Okay, ito hindi ko na masyadong So, use of induction stove. Ang lagi lang po natin ibigay, na-allow lang po ni PMO electric stove, induction cooker, and yung mga induction stove. So, hindi po ina-allow ang super kalan, butane, charcoal, okay? So, hindi po siya ina-allow. Closing of unit, main door, at all times, even when cooking. So, kapag tayo nagluluto, dapat lagi po nakasarado yung ating mga pintuan. Hindi po siya ina-allow na nakabukas siya since wala tayong proper ventilation sa ating hallway. Hindi po siya allowed na i-open ang ating unit. Okay, magpakabit po kayo ng range food na tinatawag. Ductless po ito. Allowing unit emergency repairs by the developer, Condo Corp, and their authorized contractor. So ito naman po pumapasok yung CPMO nagpo-force to open po talaga ng unit kapag emergency sa unit ninyo at walang tao. Halimbawa, naiwan ninyo yung faucet na bukas, lumabas sa hallway, pumasok sa ibang mga unit, napunta sa elevator. So, dyan po yung time na si PMO is ipo-force open talaga yung unit ninyo nang walang, sa inyo, natawagan muna kayo ni PMO kung hindi kayo makasagot, time to na talaga na force open. So, hindi siya pwedeng isyuhan ng trespassing. Okay? Kahit po pag may usok lang, tapos walang tao sa unit. So, make sure lang po na lagi lang nakasarado yung ating mga angle bulb. Pagka tayo ay aalis sa unit, nasa ilalim lang po yun ng sa mga faucet niyo, sa ilalim po ng kitchen, o kaya po sa may sa CR, meron din po yun. So, yung ating mga, ang ating mga water box, hindi po siya pwedeng galawin. Since CBP Waterworks lang po yung pwedeng authorize na gumalaw nito. Okay po? Not removing or transferring hand-operated fire extinguisher. So, may mga fire extinguisher kayo nakikita sa ating hallway. Meron po ba? So, kapag ka nakakita po kayo, hindi siya pwedeng kuwanin as a personal use or dadalhin sa unit ninyo. Okay? For common area po yun. Gagamitin lang natin sa unit ninyo kapag ka talagang emergency at sa inyo na po may sunog.
no tampering of CCTV. So yung ating mga CCTV, since mababa ang ating ceiling, pag nakita nyo po na naka-disalign, i-report nyo po kay PMO nakababa, or kung tingin nyo na hindi siya nakatutok dun sa mismong area na dapat siya nakatutok, i-report nyo po siya kay PMO. Okay? Kapag may nakita nyo kayo tinakpan, yung mga ganun pong instances. Then yung RFID po, sa RFID naman, nakakuha na kayo ng RFID. So ang first natin is 300 pesos, 150 pesos each. Tama po? 300 pesos po for the third and fourth na po. So ngayon, ang ano natin sa studio is hanggang 4 na RFID yung pwede yung avail and also yung resident ID. Kapag 1BR naman, 5 to 6 naman ang RFID na pwede yung i-avail and studio is 8 RFID. Kung may makikita ka sa mga page, like yung mga Urban Deca na ano dyan, na page, FB, na nag-aalok ng duplication, is wag po natin i-tolerate or wag po natin ang piliin. Okay? So since 100 lang po yung kanilang sinasabi na duplication of RFID, pwede po nila makuha yung data ninyo. Okay? Yung pangalan ninyo, yung billing unit ninyo, kapag po pinaduplicate po yung mga RFID na yan. And wag po natin i-tolerate makapasok sa atin yung mga magnanakaw. So for security purposes, kaya tayo merong RFID. Kung anong building kayo, kung anong floor kayo, doon lang po ma-access ang inyong RFID. Okay? And Meralco meter natin, kung kayo ay nasa lot 1, na-identify po ba kung anong lot kayo? Sa lot 1 po, yung building 9 to 13. So yung inyong meter, Meralco meter, located po siya sa ground floor ng inyong building. Lahat po yung magkakasama, hindi siya pwedeng pasukin. Kung halimbawa na kailangan nyo lang po ng assistance, kung gusto nyo picturean yung inyong metro, magsabi lang kayo kay PMO Technical Conban para kayo ay ma-assist nila. Yung mga taga-lot po naman, yung mga building 1 to building 8, okay? Nandun naman po, per floor naman po. Nasa per floor lang po yung meter center, magkakasama rin po at hindi nyo siya pwedeng pasukin. Water meter naman, makita niyo po yung water meter box ninyo doon po sa labas ng inyong pintuan. Nakita niyo po ba yun? Napansin niyo po ba? So lagi po dapat nakasarado. If ever na nakabukas po siya, pwede siyang i-report kay BP Waterworks para naman ito ay maisara nila. Hindi siya pwedeng buksan kasi it's magnetic po. Huwag niyo pong basahin na buksan ito ng sarili niyo lang po kasi baka mamaya mag-cause ng leakage. Okay? So pag nag-cause ng leakage, possible bumabasa sa unit ninyo o kaya yung mga tubig papunta naman sa lower unit. And other equipment property. Okay, closing faucets and putting off the electrical panels while not in the unit. So sinasabi ko kanina na lagi lang tayo dapat nakasarado yung ating mga ating faucet saka yung ating alam niyo po yung ating electrical panel doon. Nakita niyo na po yun. Inaangat lang po sa lahat ng pula, ang black naman po ay nakababa lang kapag gagamitin po yung ating kuryente. Kapag wala tao sa unit, pwede pong ibaba lahat. Kapag emergency use naman na kailangan yung igamitin ang generator, yung black lang po yung itataas, lahat po ng red ibababa. Magkakaroon lang po ng generator kapag po ang buong building ay walang kuryente. Ay baka mamaya kayo, wala kayong kuryente, naputulan kayo, nag-angat kayo ng emergency, wala pong power doon. Okay? Para malinaw lang po. Not installing combustible. So, yung mga hazardous na materials, alam niyo naman po yun, yung mga gas, hindi tayo pwedeng mag-store sa ating unit. So, sa unit improvement, without proper permit naman, ito naman po yun. So, diyan po pumapasok ang construction ban. Okay? Dalawa po yung klase ng ating construction ban. Isang minor ban, isang major ban. Yung minor ban is yung 5,000 pesos, refundable siya after 4 to 6 weeks. Kapag kayo yung papakabit ng aircon. So yung aircon natin is window type lang po, maximum 1 horsepower. Tapos meron po siya required drain fan si PMO, yung mas malapad na drain fan po dun sa ating aircon. Okay? So curtain holder, pwede naman siya hanggang 1 month. Bali siya sa 1 month. Halimbawa, ngayong araw, magpapa-aircon installation na kayo. By the other day, magpapakabit naman kayo ng curtain rod, mga ganon. So, lahat ng building works na po papasok sa 5,000 pesos. Ang work permit natin is Monday to Saturday lang, 8 a.m. to 5 p.m. Pag beyond 5 p.m., gumawa pa kayo sa unit, kahit kayo ay may work permit, pwede kayo isyuhan ng violation ng PMO. Okay?
Sunday and holiday, hindi allowed gumawa sa unit. Yung major improvement naman, lahat na po yan, total renovation na po, kasama na po itong mga to, kung gusto niyo pong usahan na lang. So, yung 20,000 pesos po yun. So, bali naman siya ng 6 months. Kailangan nyo lang din siya ng work permit. Kailangan nyo magpasa kay PMO ng floor plan, i-approve ni PMO, kahit simpleng ano lang po, sura, drawing lang po siya na may intindihan ni PMO kung ano yung papagawa nyo sa unit ninyo. Okay, bali siya ng 6 months, 4 to 6 weeks din po ang refund. Paano po yung 4 to 6 weeks na refund? Halimbawa natapos na kayo sa unit, punta kayo kay PMO, balik kayo kay PMO Technical Conban. Sabihin niyo po magpapa-inspect na po kayo ng unit. So time na po yan para i-check ni PMO kung ano yung mga pinagawa niyo sa unit. Kung wala kayo na damage, like na pipe, or may mga natamaan na tubo doon sa atin. Eh i-allow na po yan ng PMO. So may process po yan. Doon po magsisimula ang 4 to 6 weeks. Ang bayad po niya is through GCash. Tapos malilipan niyo siya through check na po. Okay? May question pa po tayo sa construction ban. Dapat meron na kayong mga contractor ha, bago kayo pumunta kay PMO. Ma'am, sa range hood po ba? Ano yan? Kasama po ba siya sa Nakarapit lang. 5K or sa major? Range wood, yes, 5K. Sa 5K. May question pa po tayo sa construction ban. So yun po Monday to Saturday lang po, ina-allow itong gumawa sa unit, 8 AM to 5 PM. Pag yun, 5 PM po, hindi na po siya Access na ako. pwedeng gumawa. Gamitin mo yung mga buwan. Ito nga masyado. Okay, painting, decorating, altering, or modifying the appearance of any portion of the building outside the unit. So yung unit natin, nakita niyo naman po sa ating hallway, isa lang po yung ating kulay. So kung cream lang po siya or off-white lang po siya. So hindi niyo siya pwedeng pinturahan porket pala labas ng unit niyo is kailangan yung pinturahan na lagyan niyo ng kulay pink, hindi po siya ina-allowed, okay? Kung kailangan niyo lang, tingin niyo kailangan lang ipa-repaint, bakbak na masyado, sira na yung ng pader ng ating hallway sa labas ng unit niyo is magsabi lang kayo kay PMO. Okay? Like yung sa mga 5Ks, may mga bukas na 5Ks, may mga open na doon, may mga bakbak na wall, pwede kayong mag-complain kay PMO. It's common area po. Like, sa loob ng unit, pwede kayong mag-pinta. Hanging of clothes outside the windows and along the hallway. So, hindi tayo allowed magsampay doon sa ating mga bintana. Okay? Since ang ating mga bintana is slide lang, lalo na kung ito ay tumutulo pa, hindi po tayo allowed mag-sampay. Even sa hallway po, sa may roof deck, hindi rin po allowed. Okay? So, no green fans that cause aircon leaks, aircon maximum of 1 horsepower. So, since sinabi ko kanina, na merong required si PMO bago kayo magkabit ng aircon ninyo. Yung drain fan po na mas malapad po dun sa aircon. Nandito po yung sukat niya. Pwede siyang picturean. And pass na lang po. Nandito rin po yung sukat ng butas ng ating So, maximum 1 horsepower, window type lang po yung ina-allowed. Wag po kayo mag-exit sa 1 horsepower. Kapag nag-exit kayo, halimbawa 1.5 yun, possible kasi na mag-cause ng moist dun sa upper unit ninyo. Magda-damage pa to. So, pwede kayong isyuhan ng violation ni PMO. Ating authority, spitting po, wag din kayong dumudura sa mga bintana since yung ating bintana is naka-slide, mahirap po itong linisin kapag ka po may nag-concern or kinconcern po ninyo ang mga upper unit ninyo is isyuhan ni PMO ng notice. Reminder na hindi tayo allowed mag-spit or dumura sa mga bintana. Using colored curtains and putting colored stickers at the window. So, yung ina-allowed lang po ni PMO is white or off-white curtain lang po. Frosted sticker, yung kung gano'n lang, mga same color lang po. Kung gusto niyo po ng other color, pwede kayo mag-double curtain, white off-white sa labas, and any color po sa loob. Okay? Putting hanging decoration at main door. So, yung pong sobrang paglalagay po ng decoration sa ating mga pintuan, hindi po ina-allow. Dapat ang nakikita lang doon, door number, door viewer, and doorbell. Okay? Huwag na po kayong maglagay ng mga sticker na GCash, cash in, cash out. Okay? Baka meron dyan mga hindi po siya ina-allow. Tatanggalin po yan talaga. Yung mga may mga pasimpleng natin, na mga business. So, hindi po siya pwede, no? So, wakes are not allowed inside the unit. Hindi po ina-allowed ang pagbuburol sa atin mga unit. Baka mamaya may makikape.
Okay? So, hindi po siya allowed. Wala po tayo dito sa ating community na pwedeng pagburulan, wala po tayong chapel. Okay? Non-compliance to Gate Pass, guest form, community, ID, and work permit. So, dapat po, yung Gate Pass po, meron na kayong QR. Okay, ito po yung ating QR. Bigyan natin kayo ng copy kung wala pa po kayo. So, kapag kayo ay magkukuha ng Gate Pass, ano po ba yung mga binay-Gate Pass natin? Yung pong mga appliances. Yung mga bulk items. So, yung mga groceries, hindi na po siya kailangan i-Gate Pass. So, sa Chrome lang po, i-scan nyo lang po ito, Gate Pass, pull out and move in po ang tawag. Yan pa lang po yung ating ano. So, sa 8990 FTTH, meron po siyang office dito sa atin. Tapat lang din po ng Building 9. So, the rest po wala. Pwede naman kayo mag-message sa kanila kasi yan po yung mga wide natin. Okay, wala pa tayong globe. May Building 7 po ba? So, yung mga Building 7, nakakuha po kayo ng free internet. I-check nyo lang po doon saan yung agent kung meron pa po kayo. Ano, kasama po kayo sa mga free kasi 1 year ata. FTD. So, the water manager po, okay, under pa rin po ito ng Maynila, but then si BP Waterworks po yung ating pinatawag na sa water. The water manager. Kanina nag-submit po ba kayo ng mga ano? So, located siya sa likod ng Building 6 sa lot 2. Yan po yung office hours niya. Ang contact number niya sa Viber, yan po. So, 8 a.m. to 5 p.m. na po na sumasagot sa kanyang Viber. Kapag may problema po kayo sa BP, sa water, kay BP Waterworks po ang direct po kayo mag-concern kay BP. So, ang payment naman niya is through GCash yan. Yun po yung mga online payment nila. So, usually naman sa si BP Waterworks, nagte-text naman to kung magkano yung inyong babayaran. Monthly po yun. Okay? Kapag ka walang may water interruption, si PMO naman po ang nagpo-post sa community Viber. Lahat po ba kayo nakasama na sa community Viber ni PMO? Punta kayo kay PMO para po mabigyan kayo ng Ito, pwede nyo rin i-scan to para mag-direct na kayo sa Viber nila. No, i-scan nyo lang ng lot 1, lot 2. Scan lang po. Ito, lot 1, lot 2. Yan, para direct kayo, makaka-join kayo dun sa kanila. So kapag si EPMO ay may event, halimbawa, meron tayong mga Christmas party, like yung nakaraan, nagkaroon ng Christmas party, mga Valentine's party, join po kayo, okay? Kung meron naman kayong mga suggestion, open din naman po si PMO. Ito po yung minimum flat rate from 0 to 5 cubic meter. 247.50 po. Kay BP Waterworks, kahit wala kayo sa unit ng isang buwan o walang gumagamit. Automatic po, 247.50 monthly. So, iwasan lang po natin na ma-due tayo kasi 532 pesos po ang reconnection fee. So, yung 247.50 plus 532, masakit po sa bulsa. Okay? So, iwasan lang po natin na hindi tayo makapagbayad on time. Sinisan po ba nag-inig sa Usually, nag-text naman si BP and sinesend din nila doon sa mailbox ninyo. Pwede yung si BP kung every ano po ba na, kasi iba-iba yan eh, iba-ibang building, iba-iba yung kanilang reading. Once na nag-reading si BP, automatic yung nag-bill na sila. si Meralco, same din po. Si Meralco usually naman yan, end of the month, nag-release sila ng kanilang bill. Like mga First to last saka first week. Dahil hindi makakuha kami na. Yes, hard copy. May building like at 12. Yung sa Meralco, pwede siyang Online, yes. Pwede. Pwede po, mas maganda po Meralco online kasi mas updated ba nga po kay Meralco online. May building 9 and 12. Wala pong building 9 and 12. Okay, si building 9 and 12 kasi usually preload yung nila yung kanilang kuryente. Okay, may question pa po tayo kay BP. Na intindihan po ba? Medyo mabilis po ba? Or ano?